Ngayon, kung kayo pulis at yan ang nararamdaman ninyo, yung kayang civilian, asawa na namatayan ng asawa, o magulang na na-rape yung anak, at alam walang hustisya makukuha sa ating pamahalaan. At dahil dyan, vigilante killing ang gagawin. Babawian na lang yung kalaban niya. Maaring kabarangay niya o kababayan niya, kukuha ng sariling hustisya. Sa tagal ninyo sa serbisyo, marami bang ganyan? In my case po, wala po. Wala. General Bato, same question for you. Meron bang mga kriminal na paminsan-minsan pag kayo magkakasama lang na pag-uusapan ninyo, hindi ko sinasabing ginagawa ninyo o ginawa ninyo, ha? Yung damdamin lang. Etong mga taong ito, dapat pinapatay na to, eh. Paulit-ulit na lang yan. Nakakalabas, nabayaran yung judge, nabayaran yung piskal, o kung ano man, whatever that situation is. Napag-uusapan mo na may huntahan ba kayong ganyan? Normal po yan. Normal. Maraming beses namin na pag-usapan yan. Maraming beses. Yung frustration kasi papasok, na trillion yung matagal yung hearing or yung trial ng kaso, kundi yung talagang complete reversal ng what we expected, Your Honor. Halimbawa, na-dismiss yung kaso, napaka-strong yung case na presenta namin. So, frustrated yung police. Frustrated yung police. Yun, mapag-usapan namin. Mapag-uusapan. Dapat pinatay na yan, parang ganyan. Pero hindi namin gagawin yan, Your Honor. Alam ko. Hindi ko sinasabi gagawin ninyo. Tama. Okay, ngayon. Noong panahon sa Davao, di sinasabi natin naging success story ang Davao. At ako naman, I've had the experience of visiting Davao many times. Hindi lang sa kampanya, kahit nung nanalo na. No? At alam ko naman, by and large, sa kinakausap ko yung mga tao doon, they feel safe in the streets. Okay? Yung personal kong karanasan, which I can share with you. So, ano naging sekreto nun? Posible ba ang sekreto nun? Anong pananaw ninyo, General Bato? Na ang leader natin kailangan may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Importante sa leader natin na may takot ang tao at may kamay na bakal. Tama ho ba yun? Yes, Your Honor. Mahalaga yun. Yes, Okay. Your Honor. Excuse me, Senator Recto, Yes. your time is up. Yung 10 minutes ba yung tanong ko kasama yung sagot? Can I wind up? Ang tanong lang ang Yes. time, yung sagot hindi kasama. So mahaba talaga yun. Ganun ba? O, sige. So, Okay, one last point, pwede? sure. 1 minute? Avoid latitude. Okay, thank you. Nagugutom na lang si Senator Lacson sa Yes. si Senator Soto. Kaya, Pwede naman silang kumain eh, Mr. Chairman. Okay, let me wind up. So nabanggit ninyo mahalaga, yung may kamay na bakal at kung 100 milyon Pilipino tayo, at palagay ko milyon naman sa Davao din, di ba? Kailangan may takot sa leader ang tao. Yun ang sinasabi ninyo. At meron din sinabi sa akin ng ama ko. Kasi ama ko, diktador din sa bahay namin eh. Kaya may kasabihan sa bahay namin, at ako, diktador din ako sa pamilya namin. Fear is the beginning of wisdom. Kailangan may takot. Having said that, sa Davao, ang mga tao doon, mahal si Mayor Duterte at may takot kay Mayor Duterte. Tama ba yun? Tama po, Your Honor. Okay. Dito ngayon, maraming naririnig natin ng Pangulo, binabantaan niya ang mga kriminal. Binabantaan niya ang mga drug pusher, pati ang drug user. At dahil dito, alam ko rin, tumaas ang presyo ng droga. At in many instances, hindi rin makakuha yung mga user. Bali-balita ko lang. Okay? But on the other hand, mahigit 1,200 na yung namatay. Operations with the police.
mas nababahala ako dun sa 1,800 mahigit yung vigilante killing. Yung mga may pangalan, may mga karatula o may mga tape o kung ano-ano pa. Yun ang kapalit. Mahigit 3,000. Pero ang tao may takot. At nabawasan ang droga, tumaas ang presyo. Yun ang kapalit. Sa tingin ba ninyo, yung 3,000 yan, papalo ba yan ng 10,000, 100,000, hanggang anong numero kaya yan? General Bato. Kailangan may continuous yung takot, may shock and awe, di ba? Mahirap mag-speculate, Your Honor, kung Pero kung may 45,000 tayong barangay, at kung sinasabi ninyo, 70%, o isang drug addict lang kada barangay o pusher, 45,000 na yan. Kung isang tao mamamatay kada barangay, 45,000 yun. Di ba? yes, Your Honor, pero hindi ba sumamatay yung addict, Your Honor, kung hindi siya Lumaban. poser na entrap at lumaban? Oo. Pero sabi ko nga, hindi lang naman yung lumaban yung vigilante killing din Di ba? Okay, to wind up, ang sigurang isang mahalaga dito sa ating komite ay tignan din natin yung kakulangan natin, hindi lang yung gamit ng pulis, kung hindi yung kulang sa prosecutor, yung kulang sa judges, baka mamaya meron tayong magawa doon, at yung relationship din ng prosecutor at ng mga kapulisan natin to help in building up the case siguro moving forward, no? At huling-huli na lang, General Bato, nakikita na natin na ang ating bansa na pag-uusapan sa buong mundo. Marami ng publications ang sumusulat tungkol sa mga pangyayari dito sa atin. No? I am sure without a doubt, walang utos ang ating Pangulo na patayin ninyo ang mga taong yan. Pero ang hinahanap din ng taong bayan, sinusuportahan namin kayo dahil yung outcome ng ginagawa ninyo sa ngayon nakakatulong sa bayan dahil nabawasan yung mga krimen sa kalsada, tumaas ang presyo ng droga, and in many instances, walang makuhang droga. So congratulations to you on that effort. Pero having said that din, hindi rin natin gusto naman na madagdagan yung 3,000 namatay hanggang umabot yan ng 100,000 kung sakasakali. At yung pinakamahalaga dyan, yung naintindihan ko, lumaban sa pulis, patayin ninyo. O pinatay ninyo kung kinakailangan. Pero yung vigilante killing, you may win the war against drugs. Pero kung mawawala ang respeto ng tao sa law and order, mas malaking problema yon. So thank you very much, Mr. Chairman. Thank you, Senator Recto. We would like to thank very much kayong lahat. Nagpapasalamat kami sa inyo, sa inyong pasensya at kayo nandito at nagbibigay ng inyong testimony at inyong resources na sa inyong kaisipan at sa inyong mga prinsipyo at sa ating mga batas. But magse-session lang po kami sandali ng 3 o'clock and hopefully sabi ni Senate President Pimentel, aagahan niya yung session sa oras. At pagkatapos ng resolution, i-adjourn namin kaagad yung session, suspend namin para bukas. In the meantime, siguro para safe, mga alas 4, no? Mga alas 4 po, tutuloy po natin. Pwede na po kayong lumabas muna at magsikain. At alam ko hindi pa kayo kumakain dyan ng konti at para maayos. Babalik po tayo ng alas 4. Session is suspended until 4 o'clock in the afternoon. Thank you all very much. Sir, iharap na lang.